Hello guys, good day. Yesterday pala is fiesta ng simbahan nila. Bali, parang ano daw, birthday ng simbahan nila. So, every year talaga may ginaganap talaga silang celebration. Kagaya nito, yung parang nag-ipon-ipon sila sa simbahan na magkakapamilya. So, ayun yung anak ko, karga-karga siya ng lolo niya. So, mamay, nagre-ready sila para ikutin nila yung buong barangay nila. At saka yun, nagpapaputok sila ng crackers. Grabe, kaliwat kanan, no? Kung gabi may fireworks, sa umaga naman may crackers. Ay, naku, nakakabigi na, pero maganda naman. So, yung asawa ko, tumulong din siya, karga-karga niya yung ewan ko, yung para flag na kulay yellow or whatever. So, ayan. Ready na sila paalis. At saka may banda rin yan. So, ayan. Nagsimula na silang paikot sa buong barangay. Ang init niyan, grabe. At while sila, may banda, may mga tao din sa likod din. May nagpaputok ng mga firecrackers. Yun, sobrang ingay. Tsaka ang daming paputok nila, no? Grabe. Walang tigil talaga, kaliwaan. Tsaka yung asawa ko, sobrang proud talaga siya sa culture niya or pagiging Chinese niya. Grabe. Sabi niya pa dati, every year daw siya umuwi talaga dito sa China para lang sumali dito sa parade na to, no? Then after this, marami ding mga sining na igaganap sa barangay nila para siyang theater. So, ganun. At saka alam nyo ba, iba talaga ugali ng mga Chinese. For me lang ha, ayaw nila talagang minamaliit sila kahit sa asawa ko. So, ayan na, gabi na yan, nagsimula na yung parang sining nila. Tsaka sobrang proud na proud siya. Sasabihin niya pa na masipag daw sila, ganun. Pero may napansin talaga ako sa mga ekwa. Talagang sila, magaling mag-ipon ng pera. Yung kapag may goal sila, talagang pag-iipunan nila. Kahit nga na sa isang araw, isang beses lang sila kakain. At kung gutom sila. For example, nagpaplano sila magpagawa ng bahay. So, pag-iipunan nila yan ng mga 2 to 5 years. At iipunin talaga nila yung pera na nakalaan sa mga goal nila. Kaya nung pagpunta ako dito, nagtaka ako, ba't ang lalaki ng mga bahay dito tapos matatanda lang nakatira? Kasi ang mga Chinese advance mag-isip, so if ever daw matanda na daw sila, edi may bahay daw silang masisilungan, ganon. At maipapamana sa mga anak nila. Kaya siguro tayo mga Pilipino medyo na-interpret natin yung mga Chinese kasi kadalasan sa atin iniisip natin na yung mga Chinese ay sobrang kuripot nga dahil nga sobra sila kung magtipid. Kasi alam nila na mahirap kumita ng pera kaya ini-spend din nila wisely yung pera. At dito ka lang din talaga hindi makakakita ng mga bigger. Kasi kadalasan sa atin, mahilig tayong manglimos kung saan-saan, no? Mahilig tayong kumain sa pinaghirapan ng iba. Ang dami kong nababasa dito sa TikTok or kahit saan na humihingi nga ng limos kasi nga daw mahirap sila. Iba din kasi tayo kung magkaroon nga lang tayo ng kunting pera o ubusin agad sa isang kainan lang, hindi man lang nag-iisip kung may kakainin pa sa susunod. Tsaka proud pang sabihin na kahit isang tuka lang sila. Kasi paano naman kasi kung magkaroon din ng pera, kung makakain, ubos agad. Hindi marunong magtipid. Gusto lang masarap na buhay, ganun. So, ayan, bumili ako ng iced tea dyan na uhaw ako. Ang dami kong hinaing sa buhay. Kasi, ewan ko naluloka ako sa nakikita ko sa paligid ko. So, ayan, sa lang din yan. Sa may barangay hall, may nagtitinda ng barbecue, ganun. So, bumili ako kasi mukhang malinis siya at masarap. Mas sila na ako pagdating sa pagkain, lalo na pag bumibili sa labas. Tinitingnan ko talaga kung malinis ba or hindi. Kagaya rin ng asawa ko, sobrang din yun, maarte sa pagkain. Tsaka yung barbecue nila, sobrang anghang, hindi ko alam. So yan, masarap naman siya. Sobrang nipis nga lang, pero in fairness, masarap.